Samantala, sa Myanmar, inilabas na ang listahan ng mga botante para sa nalalapit na eleksyon doon. At researchers naman sa Amerika, sinubok na ang isang bagong earthquake alert system sa harap ng banta ng lindol sa Pacific Northwest. Ito mga globalita ni Edwin Eusebio. Sinusubok ngayon ng mga mananaliksik ng University of Washington ang likha ng mga itong earthquake alert system. Ito ay bilang paghahanda sa araw na sakaling dumating na ang araw na gumalaw ang 600-mile fault line sa Northwest Pacific. Bagamat hindi pa nagdudulot ng malakas na lindol ang naturang fault line sa pulpa noong 17th century, nangangamba mga seismologists na maaaring maganap ito sa kasalukuyang panahon. Ang mga pangamba sa lindol ay lalo pang tumaas kasunod ng matinding pinsalang dulot ng lindol sa Japan noong 2011. Ito ang nagbunsod para sa pagpapaunlad sa mga computer alert systems na inaasahang makapagliligtas ng buhay at proteksyon sa mga infrastruktura. Ang alert system ay lalagay na sa mga kumpanya, Boeing at Microsoft, na hindi sa mga ospital at mga emergency management agencies sa Oregon, Washington at British Columbia. Inanunsyo na ng Election Commission sa Myanmar na kilala rin bilang Burma ang ikalawang ikot ng mga voters list nito para sa nalalapit na general election sa naturang bansa. Ito ang magiging una sa pulang may ilang dekada ng martial rule na natapos noong 2011. Ipinamahagi na ang mga listahan ng mga botante sa mga constituency sa buong Myanmar. Ang sinumang mamamayan ng Myanmar ang hindi makakita ng kanilang pangalan sa listahan ay dapat anilang kumilos at ipaalam sa mga otoridad. Ayon pa sa batas ng Myanmar, papayagan ng mga botante na makapagreklamo at mabago mga records ng mga ito sa loob ng 2 linggo. Ang Myanmar elections ang magiging kauna-unahan sa pulang maibalik ang civilian government ito noong 2011. Gayunman, may malakas na kontrol pa rin ng militar sa gagawing proseso ng eleksyon para matiyak na malaya at patas ang itaraos na halalan sa Myanmar. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.